Sabi ng House of Representatives nung Mayo 11, 2025, under the leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez, the House of Representatives remain the highest performing office under the legislative branch based on the most recent Tangeray survey. Hindi ko naman ho binabanatan o wala namang akong against kay House Speaker Bogie D. Wala naman no. Kaya lang nakakamiss lang talaga no. Na maging speaker si Martin Romualdez, nandun yung talagang kaliwat kanan po yung mga investigasyon. Talagang nakikita, nalalaman ng mga kababayan nating mga Pilipino yung mga corrupt na mga government official. Pati po yung mga dating Pangulong Duterte, naiimbitahan po diyan. No? At saka yung pagkakaisa nung mga congressman, mga bossing. Oh, sabi, "Uy, hello Sir Bench, uy." Oh, sabi ni Shiro Kansaki, mga bossing. At saka ho mga kababayan, nung nung si Speaker Martin Romualdez ang nakaupo bilang speaker ho, mga bossing, talagang yan yung sinasabi ko. Miski kayo alam nyo correct, at protective shield ni PBBM. At pilit nga nilang pinapabagsak si Martin Romualdez eh. Bakit to mga kababayan? Yun nga kasi ang problema nila, no? Yan ang nagiging Great Wall ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung nagiging talagang panangga ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, kung natuloy yung kudeta sa kanya nung mga unang mga yung kailan ba yun? 19th Congress sa pangunguna nila Aling Maliit. Ay naku po mga bossing chipamo sir. Malamang sa alamang po talagang binibira nila ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso ngayon, mga kababayan, hindi nila magawa yon. Bakit to? Hindi nila magawa mga boss chipamo sir. Ano ba yan? Kamusta ang gym mo, wellness and fitness sa Cayman Island, USA? Anak ng tokwa. Hoy, ayaw namin pasakop sa Estados Unidos, no? Ayaw namin sa ang Cayman Islands is nakahiwalay. Under kami ng British territory. Ayaw namin under sa USA, ano? Oh, buenos dias. Oh, shout out sa iyo, Eric Espinosa. Oh, ngayon ho, mga kababayan, 'di ba ganun kay Martin Romualdez ho? Oh. Nami-miss ko lang ho mga kababayan. Wala naman po akong banat, wala naman po akong against dito kay House Speaker Bogie Dio. Kaya lang medyo natatahimikan ako. Medyo yung tahimik eh. Siguro ayaw niya lang talaga na nadadawit at nasasama doon sa mga ano ho, sa mga issue at kung ano-ano pa, no? Tahimik, medyo tahimik po. Pero sana manumbalik po yung kagaya nung liderato ni Martin Romualdez na talagang ay lahat-lahat ho mga bossing talagang naiimbestigahan. Sabi ni Chess, si BBM ipapakulong ni Trump kasi adik daw. Ay naku. Sige mamaya topic natin 'yan. Huwag kayong mag-alala, 'no, pupunta tayo sa parteng iyan, mga kababayan. Ngayon 'no, iwanan na ho natin 'yan mga bossing, 'no? Pero talagang nakakamiss bilang, House Speaker si Martin Romualdez, mga kababayan. Malay mo, biglang magkabotohan ulit, biglang, magkaisa yung mga congressman, ibalik sa pagiging House Speaker ulit si Martin Romualdez, 'di po ba, di okey na ulit mga kababayan. Anyway ho, mga boss chipamo sir, naku eto, 'no, bawal mag-iyakan mga DDS kukutusan ko kayo pagka kayo nag-iiyakan. Oh, ngayon ho mga kababayan, sino ang promotor ng pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot dati? Yung talagang ang kanilang panunungkulan at paninilbihan sa taong bayan ay puro pagsugpo sa mga ipinagbabawal na gamot, puro tokhang, puro ganito, ganyan. Sino ang promotor nun? 'Di ba ang dating Pangulong Duterte? Taga saan si dating Pangulong Duterte? 'Di ba taga Davao? Hmm. So expect natin mga boss chipamo sir, ang mangunguna, no, pagdating po sa kalinisan sa ipinagbabawal na gamot dapat Davao. Pero ho mga kababayan, buong 2024 ho mga bossing, wala tayong narinig kundi po
nahuli ganito sa Davao, naaresto ganito sa Davao. Merong, ano ba tawag do'n? Yung sinasakal tapos, tinututukan ng patalim. May mga hostage taking sa Davao. Merong, lalaki sumasampa doon sa salabat ng mga kuryente doon sa Davao. Lahat po 'yan mga kababayan, ha, 'di ba? Doon sa Davao. Eh, ano yung sinasabi nila noong 2016 na napakaganda sa Davao. Parang hindi naman mapatunayan at para namang hindi mapanindigan. 'Di ba? Sabi ni Sir Chris Rose, "Oh, sampalin mo ng wallet ang mga DDS, Boss Mark." 'Wag na. Hayaan mo sila, kawawa naman, 'no? Okey na 'yan. Um, Sampalin natin ng Gucci na ano, na sombrero. Baka sabihin niyo 'di para 'pag umubo si Gwanson sa harap ko, ayan puwede ko sigaw-sigawan, ha? Para 'pag umubo si Gwanson, puwede nating sigaw-sigawan ho mga bossing. 'Di ba? Davao, sabi nila napakaganda ng Davao kaya iboto natin si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Gano'n, eh. Pero mga boss Chipamoser, eto may ipapakita ako sa iyo, 'no? May ipapakita ako sa inyo. Ayan na naman ho mga kababayan. Davao na naman po at hindi lang po ito piso-piso, na kagaya nung sa dating Pangulong Duterte. Milyon-milyon po. 'Yan, Mary Jane, 4 na milyong piso na halaga ng, Mariang Palad. Ay, iba pala yung Mariang Palad ano. Product seized in delivery warehouse raid in lakihan ko baka sabihin niyo niloloko ko kayo, eh. Saan daw? Sa Davao, 'di ba? Sabi ni Jordan G, "Boss yung word ha." Oh, nearly 4 na milyon daw po na ipinagbabawal na sinisinghot. 'Yan, grabe na yung Tagalog ko. 4 na milyon, halaga ng sinisinghot na ipinagbabawal na damo, 'no, ay nakulimbat o were seized after authorities raided a warehouse of a well-known delivery company in Purok 3, Barangay San Isidro, Bunawan District, Davao City. Putragis kayo. Puro kayo tokhang, tokhang, tokhang. Tapos ganyan naman pala. Puro ganyan naman pala sa Davao. Ano ba naman 'yan? Mabuhay ang mga DDS. Davao Duwag Squad, sabi ni Bernie Manuel. Si Bernie Manuel may sabi niyan, ha? Pero hindi totoo naman. Ano, 'yun yung senador nila hanggang ngayon hindi nagpapakita, eh, 'no?